The Self-Made Billionaire Revenge Plan. Part 16. Nanikip ang dibdib ni Reyna sa mga narinig at nalaman niya buhat sa pag-uusap ng mag-ina. Tila nakisimpat siya ang mga luha niya na kusang pumapatak sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi siya naniniwala at ayaw niyang maniwala na magagawa ng papa niya ang pumatay. Buong buhay niya ay kabutihan ng parehong magulang ang nakikita niya. Isa sa turo ng mga magulang niya ang pagiging mabait sa kapwa. Mapayaman man o mahirap ay dapat pantay-pantay ang pagtrato niya sa mga ito. And hurting others would not tolerate by his father. But the accusation she had have heard makes her confused. Hindi kaya't pabalat kayo lamang ang mga katangian at kabaitang pinamalas ng kanyang ama sa kanya. Kaya ba galit na galit si Fräulein sa kanya ay dahil ang papa niya ang nagpapatay sa mga magulang nito? At kaya ba ito naririto ay upang maghiganti sa pagkawala ng mga magulang? Diyos ko. Tahimik si Reynang napahagulhol. Sa puso niya ay naniniwala siyang hindi masamang tao ang papa niya. Batid niyang hindi iyon magagawa ng ama dahil walang sino man sa hasyenda ang may ayaw sa pagmamalakad ng Don. Nire-respeto ito ng mga magsasaka at mahal ito ng mga taong bayan. They even asked him to run for mayor noong malakas pa ito, but her father refused. Dahil wala itong balak na sumabak sa magulong politika na labis niyang kinatuwa. Kung mayroon man isang taong may di gusto sa kanyang ama, ay ang Tito Darius niya, and stepbrother ng ama na ngayon ay nasa Amerika na naninirahan. Ang huling pagkikita nila ng Tito Darius niya ay noong ipapulis ito ng kanyang ama for a crime na hindi rin niya alam kung ano ang dahilan. Her father sent him behind bars, but her Tito Darius got out dahil hindi matibay ang ebidensya laban dito. Mula noon ay hindi na ito nakatuntun sa hasyenda. She was 5 years old back then. Ngunit bakit pinaparatang ito ni Fräulein? Hindi mamamatay tao ang papa niya. Hindi ito kriminal. Muli ay tahimik si Reynang napahagulhol. Senyorita, bakit ka umiiyak? May ginawa na naman ba sa'yong lalaking yon? Mula sa likuran niyang tanong ni Ruby na sumunod pala sa kanya. Suminghot si Reyna saka mabilis na pinahid ang mga luha. Ayos lang ako, Ruby. Sabi ni Reyna sa nahihirapang kalooban. Wala sa itsura mo ang pagiging okay, senyorita. Huwag mo akong alalahanin. Namiss ko lang bigla si mama. Half truth, half lie. Gumuhit na naman ang pagkahabag sa mukha ng kasambahay pero hindi na ito nagtanong pa na pinagpapasalamat niya. Hinahanap ka nga pala ni Senyorito Nathan. I'm here, Reyna. Mula kung saan ay lumabas ang binata. Naglakad ito palapit sa kanya. Is there something wrong? Nathan. Sinalubong ito na Reyna ng yakap at nagiiyak sa dibdib nito. Ang binata ay napatiimbagang sa mga kasabay ng pagpuyos ng galit sa dibdib nito. Tell me what he did to you. Nagtatagis ang mga bagang na tanong ni Nathan habang magkahawak ang mga kamay sa magkabila niyang balikat. Mariin sa Reynang umiling pero patuloy pa rin sa pag-iyak. Ayaw niyang maging emosyonal sa harap ng kaibigan, but she couldn't help it. Then tell me, Reyna, bakit ka umiiyak? I just missed my parents so bad. She lied again. Niyakap siya ni Nathan ng mahigpit. Shh, it's alright. Si Nathan na pinapatahan siya. Bakit ka nga pala naririto? Baka makita ka ni Fräulein. Maya-maya ay sabi ni Reyna nang nahimasmasan sa pag-iyak. Naparito lang ako para magpaalam na mawawala ka ng 3 araw. Baka kasi mamiss mo ako eh. He jokingly said na pinungot ang namumula niyang ilong. Aray, dalaga na ako kaya huwag mo na ulit gagawin yan. Reklamo ni Reyna. It
was Nathan's gesture sa tuwing umiiyak siya ay pinipisil nito ang kanyang ilong. And why not? Kamatis yung ilong mo kapag umiiyak ka. And why you have to pinch it more? E di lalong namula. Well, to make you realize that you are not alone. But you left me, remember? And now aalis ka na naman. Huminga ng malalim si Nathan bago nagsalita. I left for work and tumigil ito sa pagsasalita sa kamuling humugot ng hangin sa dibdib. And leaving again for important matters. I'm sorry, Precious. Tila hirap na dugtong nito. Nauunawaan ko naman. Come with me, Reyna. Ilalayo kita sa lalaking iyon and you can visit Tito Ernest anytime. Gusto na ni Reynang sunggaban ang panyayaya ni Nathan pero ayaw niyang umalis ng mansyon at mawala kay Froilan sa kadahilan ng hindi rin niya alam. Do you love him? Nagulat si Reyna sa tinurang iyon ni Nathan kaya hindi siya kaagad na nakasagot. Hindi kita maintindihan. Iniwas niya ang paningin. You're not a good liar, Reyna. Do you love him? No. Kung pag-ibig mo matatawag ang damdaming meron siya para kay Froilan, ay hindi niya tiyak. Nathan signed, in disbelief, pero kaagad din nakaunawa. Come here, Reyna. He spread his arms and cuddled her. He then gave her a soft kiss in her forehead. Iyon ang tagpong naabutan at nasaksihan ni Froilan. Nang maihatid sa sasakyan ang ina, ay kaagad hinanap ng mga mata ang dalaga. Nilamon ng selos ang dibdib ni Froilan. It would be an honor if he could punch the shit out of the man's face and not letting him come near Reyna again. Pero sino siya para gawin ang kalapastangan ng iyon? Anong karapatan niya sa damdaming iyon? He clenched his hand and gritted his teeth in furious. But he don't have a heart to barge in. Isa pa'y, wala siyang karapatang magselos. Want some? Si Derek na itinaas sa ere ang hawak-hawak na bote ng beer. Inabot iyon ni Froilan at kaagad na tinungga ang laman niyon. Dumiretso siya kaagad sa bar na pag-aari ng kaibigan upang kitilin ang damdaming gumugulo sa puso't isipan niya sa pamamagitan ng pagpapalunod sa alak. You liked her, don't you? Or must I say, you more than like her? Nangangahulog ang sabi ni Derek, pero hindi ni Froilan ito pinansin, bagkus ay nagpatuloy ito sa paglaklak ng alak. I bet this ass is in love with her. Ayaw lang aminin sa sarili. Si Renan na napatingin sa nakahilerang bote ng beer na wala ng laman. Drink all you can. I'll pay for all the costs. Sa halip tura ni Froilan na muling tumungga ng beer. Don't bother, bud. I can manage to pay for my drinks. You know what I'm thinking? To pay a visit to see Reyna. Maybe I can ask her out for brunch. Si Derek na nagpapahiwatig ng interes. Sinamaan ito ng tingin ni Froilan. Fuck off, dude. Derek shrugged his shoulder and left for the toilet. Admit it, pare. May damdamin ka para sa kanya. Hindi niya kasalanan ng pagkakamaling nagawa ng magulang niya. Don't fight what you felt for her. Ikaw lang din ang masasaktan. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko, pare. Dahil ikaw mismo nagpapahirap sa sarili mo. Look at you. You looks fucked, man. Hindi ka magkakaganyan kung simpleng paghanga lang ang mararamdaman mo para sa kanya. Patuloy ni Derek. Dude, you aren't exactly sure kung ang inutos nga nang doon ay kitilin ng buhay ng parents mo. Those bastards decided to do the killing by themselves. Nagtagis ang mga bagang ni Froilan sa puntong iyon. Those fucker wouldn't kill my parents if he didn't ask them, for God's sake. Pare, you were young and shocked by then. You could be... I did not come for that.
Sa lahat kasi ng mga kaibigan niya, sa Derek lamang ang bukod tanging nakakaalam ng tunay niyang pagkatao. Bumuga ng marahas na hangin ang lalaki saka tumayo sa harapan. So what's your plan? I'm sure you can take revenge against the old man dahil nakaratay na siya sa ospital. Well, I can do things on his only daughter whenever I please. Huwag mo nang ituloy kung ano man ang mga balak mo, pare. You'll end up hurting yourself. Forget about it and move on. Marahas na tumayo sa pagkakaupo si Froilan pagkatapos ay galit na hinagi sa sahig ang hawak na bote ng beer. Damn it, move on. You're asking me to move on and ganun lang kadali, ha? Singhal ni Froilan na napasuklay sa sariling buhok. You have no idea kung gaano kasakit ang mawala ng magulang. Kaya huwag mong sasabihin sa akin na baliwalain at kalimutan lamang ang kalupitan at pagpaslang nila sa mga magulang ko. Chill, pare. Galit na tinungo niya ang exit door. Hey, you drunk, let me drive you home. Habol na tawag na Renan mula ngayon ay nakabalik na sa kanilang mesa. I can manage myself. Sagot ni Froilan bago nawala sa paningin ng mga kaibigan. It was already 12:30 in the morning and Reyna was still awake and waiting for Froilan. Ewan ba niya pero nag-aalala siya sa tuwing umaalis ito at bumabalik ng hating gabi. Madalis pa ay mag-uumaga na. Lalo pa ngayon ay alam na niya ang dahilan kung bakit ito nagkakaganito at kung minsan ay mailap ito sa kanya. She felt bad and still couldn't believe sa mga natuklasan niya. Kung totoo man na ang papa niya ang nagpapatay sa mga magulang ni Froilan, ay kailangan niya ng kasagutan. But she can't ask her father about it dahil nakaratay pa ito sa ospital. She might hate her father for sure kung totoo man iyon. As of now, she just want to help Froilan to ease the pain in his heart. Pero ano naman ang gagawin niya? Paano niya mapapagaan ang kalooban nito? Batid naman niyang hindi ganun kadali pawiin ang sakit sa dibdib ni Froilan. She felt relief when she heard the car engine outside. Kasabay din yon ay ang biglang pagbilis ng tibok ng puso niya. Nagmamadaling tumayo siya buhat sa pagkakaupo, saka tinungo ang entrada ng mansyon. Papasok na sana ng kabahayan si Froilan nang makasalubong ang dalaga. Hindi ito kaagad nakatingin. Partikular na suot niya ang nightgown. Ngumisi ito, ang mga mata hindi humihiwalay sa pagkakatitig sa maumbok niyang dibdib. Nakaramdam siya ng pagkapahiya. Hindi niya naisip na nakasuot lamang siya ng manipis ng pantulog na halos naaaninag nito ang nasa loob. She wasn't wearing a brassiere for Pete's sake. Trying to seduce me, Reyna? Humakbang ito palapit sa kanya dahilan para tumama ang likod niya sa likod ng pinto. Nagkakamali ka. Gusto ko lang makausap ka. She stammered. And you ordered me to wait for you for night, hindi ba? You want to talk to me while wearing this? Pinadaan nito ang daliri, ang mangkas na suot, at hindi rin pinansin ang huling tinuran niya. Sorry, it wasn't... Sobrang lapit lang ng pagitan niya kay Froilan. Nakainom ito dahil naaamoy niya ang alak sa hininga ni Froilan. Sige, bukas na lang tayo mag-usap. She made to pass him but Froilan reached out and grabbed her arm and pushed her against the door. Anong gusto mong pag-usapan natin, ha? Froilan, he pushed himself against her. Naging dahilan iyon upang makulong siya sa mga bisig nito. Is this what you want, my little wench? He pushed his heart-throbbing masculinity against her belly. Napamulagat si Rina nang maramdaman ang matigas na bahaging iyon ng katawan niya. She blushed and an unfamiliar voltage of excitement running through her at hindi niya maintindihan ang inaakto ng katawan niya.
She looked at him at ang namumungay na mga mata ni Fräulein ang sumalubong sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.